billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi pa Muslim ay magandang araw po sa inyong lahat. So meron po tayo dito katanungan tungkol sa kung bakit ako ay yumakap sa pananampalatayang Islam o bakit ako nagbalik sa Islam. Meron akong nadiskubre na isang chapter sa Al-Quran, ang chapter 12, verse 1 to 4. Yan ay ang Surah Al-Ikhlas. Yan ang isa sa mga nadiskubre ko. Dahil dito sa surah na ito ay pinupuri at dinadakhila dito ang aking Panginoon at kinikilala bilang tauhid, bilang kaisahan. Ang Surah Al-Ikhlas, ang ibig sabihin ng ang Ikhlas ay ang kadalisayan or purity. Ang tinatawag, ang ibig sabihin, yung paniniwala ng walang halong katitingman na pag-aalinlangan. Yan ang ibig sabihin ng Surah Al-Ikhlas na ito. Ang sabi doon, Qul huwallahu ahad. Ang ibig sabihin, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ang nag-iisa. Ayun. So dito pa lamang mga kapatid ay talagang tinukoy na ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha ay isa lamang talaga. Pinakamatinding mensahe. Ahad. Sabihin, tauhid o kaisahan sa pagkapanginoon ng ating Panginoon. Ang pangalawa sabi doon, Allahu Samad. Sabihin, ang Allah, ang sandigan ng lahat ng mga nilikha. Tao man siya, hayop man siya, halaman, at lahat ng mga nilikha. Sa alalamang ito, umaasa. Kasama ang tao dyan. Okay? Allahu Samad, lam yalid, walam yulad. Ang ibig sabihin, ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon, ay hindi po pwedeng ipinanganak. Hindi siya po pwedeng ipinanganak. Subhanallah. Kita nyo kung gaano kainam ang surah o ang chapter na ito. Ang tunay na Panginoon, hindi po pwedeng magkaroon ng magulang. Subhanallah. Napakalinaw. Ang sabi doon, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu, lam yalid walam yulad. Ang ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng anak. Lam yalid, walam yulad. Ang ibig sabihin, hindi nagkaroon ng anak. Ang tunay na Panginoon ay hindi po pwedeng magkaroon ng anak. Ay kapag ka nagkaroon ng anak, tsak na may kasarian siya. Kapag ang iyong Panginoon ay may kasarian, ay mag-isip-isip po tayo. Kasi pwedeng peki yan. At hindi lang pwedeng peki talaga. Ang tunay na Panginoon ay wala pang nakakita. At kung siya magkakaroon ng anak at sinasabing si Risa o si Jesus ay anak ng Panginoon, anak ng Diyos, malaki pong kasalanan. Karumal-dumal na kasalanan. Kaya dito sa chapter na ito ay pininpoint talaga, nilinaw talaga na hindi po pwedeng ang Panginoon ay pinanganak, nagkaroon ng magulang, at ang siya ay nagkaroon ng anak na kung saan ay tao or subhanallah. So yan ay nilinaw talaga ng chapter na ito. At ang sabi doon, walam yakul lahu kufuwan ahad. At ang ibig sabihin, pinakamalinaw sinabi, na walang sino man ang po pwedeng itulad o ipantay sa Allah. Walang pwedeng ipantay o itulad. Ay pagka ganun po ang sinabi, ay napakalinaw na talagang hindi natin po pwedeng itulad kanino man. Hindi pwedeng siya ay nagkatawang tao, hindi pwedeng sabihin na siya ay araw o buwan o anuman na nilikha dito sa mundo na ito. Dahil maraming relihiyon na kung saan ay sumasamba sa mga nilikha. Kagaya ng araw, ng punong kahoy, at bato o apoy, marami pang iba, pati tao, pati hayop, sinasamba. Hindi natin bigkasin dahil baka masaktan yung iba. Okay? So ang ibig sabihin yan mga kapatid at mga kababayan, dito sa chapter na ito ay nilinaw na mabuti na wala tayong dapat sambahin maliban lamang sa tunay na tigapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang dapat nating purihin, dakilain,
pasalamatan. So isa ito sa na-discover ko sa Islam. Okay? So ang sukra na ito ay 1447 years na magsimula nung ito ay maitala sa panahon ni Propeta Muhammad SAW. At ngayon, hindi ito nabawasan o hindi nadagdagan. Ang ibig sabihin, 1447 years, nikodli ay walang nabago sa kanya. At tandaan natin na ang tunay na pananampalataya ay yung hindi nagbabago. At ang tunay na kasulatan or books na dapat nating panghawakan ay yung hindi nababago. Ang tunay na pananampalataya, yung hindi nabago. Ang Islam, magsimula kay Propeta Adam hanggang sa ngayon, nananatili sa original na anyo. Kaya, kung hahanap tayo ng pananampalataya, hanapin natin mga kapatid ang tunay at hindi nagbabago. Ayan ang may iwanan ko sa inyo. Inshallah, ang Islam, knowledge with action. Hindi pwedeng knowledge lang, walang action. Hindi pwedeng action lang without knowledge. Okay? So, inshallah, makapulot tayo ng aral at kaalaman patungkol sa isang chapter na ito na kung saan ay kinikilala at ipinaabot sa atin o pinapaliwanag sa atin ang kaisahan ng tunay at nag-iisang tagapaglikha. Ganito lamang, ito ang inyong kapatid. Inshallah, magkita-kita tayo muli sa susunod na chapter. Dito lamang yan sa ang programa na nadiskubre ko sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.